depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano ko nga ba iisipin ng ex mo? Eto, tapusin mo yung buong video para maintindihan mo. Hindi pwedeng kalahati lang tapos gusto mo buo yung sagot. Hindi, tapusin mo yung buong tutorial para makuha mo ang pinaka-pinupunto ko. Alright. Actually, ang ex mo, pwede naman talaga yan ngumiti kahit sa harap ng iba. Pwede siya mag-post na, so, syempre, masaya siya. Or, marami siyang pwedeng gawin, nakabaligtaran ng tunay niya nararamdaman. Pero, syempre, hindi natin matatanggal sa sitwasyon na may mga gabi at oras at panahon na ikaw pa rin yung nasa isip niya. Here's my core thesis. Public happiness does not equal emotional detachment. At public happiness doesn't mean it's also the private happiness that he or she has. Bakit kaya niya magmukhang masaya? Unang-una, syempre, meron tayong tinatawag dyan na social masking. Normal na ipinapakita yung strength externally kasi hindi naman talaga lahat ng saya is authentic or authentic recovery, no? Kumbaga, hindi naman lahat ng saya is tunay. May mga iba na social masking lang. Nagmamaskera lang para magmukhang masaya pero deep inside, hindi naman talaga. Pangalawa, ito yung tinatawag nating ego preservation. Ayaw niya magmukhang talo at ayaw niya magmukhang affected. Kaya yung mga post niya is puro masaya at kunyari hindi kanya pinapansin. And number 3, this is what we call the rebound dopamine. Meron temporary distraction, pero distraction niya merong emotional closure. So bakit ikaw pa rin ang naiisip? This is what we call emotional imprinting. Kapag malalim na yung band, meron ng memory traces yan. Lalo na kung ikaw yung nasa comfort zone, no? Comfort zone, routine, tsaka safe space niya. At meron ding unfinished emotional loops. Kung walang malinaw na closure, nagiiwan niya ng tinatawag nating cognitive dissonance. And meron niyang contrast effect. Iko-compare ka niya dun sa bago niyang nakilala, kung meron man, at madalas, dun ka mas naaalala. Kaya imbis na merong bago siya, imbis na matakot ka, ay coach, may bago na siya, baka lalo na niya akong iwanan, dapat nga mas maging advantage mo pa yan. Dahil dyan kanya ngayon i-compare. Parang ang mangyayari, i-compare niya yung nakasanayan niya dun sa bago niya na hindi pa naman niya masyadong kilala. Lugi yung bago kumpara sa nakasanayan. Make sense? At meron mga silent signs na ikaw pa rin ang iniisip niya. Kaya deep inside, mararamdaman mo naman yan. Kaya ang reality check ko, hindi naman porket iniisip ka, is ready na rin siya makipagbalikan. Merong difference yung I miss you sa I choose you. Always remember that. Missing you versus choosing you. Hindi mo kailangan mag-validate ng mga breadcrumbs if in case na mag-breadcrumbing siya na i-chat ka niya out of nowhere. Kung puro smile lang sa labas pero walang action, walang movement yan. Panatilihin mo yung composure. Hindi mo kailangan patunayan yung value mo. Let silence do the work. Kapag wala kang pressure na binigay, mas lalong lumalalim yung curiosity, syempre. So this is the psychological truth. Memory becomes stronger in absence. Kaya nga kailangan mong magbigay ng space or tawag natin dyan is NCR, no contact rule. Lalo na kung ikaw ang emotional stability, consistency, at safe attachment niya. At habang sinusubukan niya maging masaya, mas napapansin niya na magkaiba kapag wala ka na. Kaya the power position dito, may isip niya kung iniisip mo pa ba siya. Like, iniisip pa ba ako ng tao na to? Kasi hindi na siya nagpaparamdam. Hindi ko na siya maramdaman. I can feel him right now. So, kapag iniisip niya na ano ba to, loss or relief, kapag loss ang nararamdaman niya, ikaw yung may psychological advantage or edge. Kasi pwede siyang ngumiti sa harap ng mundo, pero ang isip, hindi mo nakokontrol. Kahit ngumiti pa siya sa harap ng mundo, at ipakita niya na masaya siya, deep inside, durug na durug, laspag na lagspag siya. At minsan, habang sinusubukan niya maging masaya, at ikaw tahimik ka lang, bumabalik yung alaala niya sa'yo. So, ano ang dapat gawin at paano nga ba ang gagawin ko regarding dito sa topic na to?
na ikaw pa rin ang dapat niyang isipin at paano kanya iisipin kahit napapangiti siya or nagmumukha siya masaya sa social media. Kailangan mo mag-build ng mystery. Yun lang ang sagot. Kailangan mo mag-build na matindi, malawak at malupit na mystery. Definitely, that's one of the best answers that I can give. Mystery. You should build that one. Paano ko i-build yan? Siyempre, marami namang videos dyan sa YouTube ko. Baka kakanood mo dyan, matutunan mo at ma-encounter mo yung mismong message na yun. Ang dami kong videos eh. At huwag kayong mag-alala. Una sa lahat, mga chong, mga pre, ang mga videos ko, legit yan na sa akin talaga galing. Walang halong script mula sa iba or anything like that. Maririnig mo naman, minsan inuubo pa ako eh. Sa akin galing yan, sa akin gawa lahat ng yan. At every content, fresh message yan. So, hindi porket paulit-ulit content ko, mga mensahe ko paulit-ulit din. Subok na ako. Sobrang lawak ko sa parte na to. Kaya, yung mga videos ko, save mo na sa phone mo, tapos bago ka matulog, i-binge watch mo hanggang matagpuan mo yung mga sekretong technique para yung mga tutorial dyan, how to do it, right? Ngayon, kung talagang gusto mo ng immediate result or medyo emergency na sitwasyon mo, give us a message dito sa page ko sa Philippine Dating Coach. Legit naman na Facebook account namin yan. Wag mo nang isipin kung kailangan mo ba ng coaching session na hindi. Kung tingin mo kailangan mo, lalo na sa mga naguguluhan. Yung iba, naguguluhan pa kasi ako kaya di mo na ako magpapa-coaching session. Doon ko nga dapat magpa-coaching session pag naguguluhan ka eh. Di ba? Para malinawan ka. Hindi yung nalinawan ka na tapos dun ka lalapit sa akin. Baliktad data. Kapag naguguluhan ka, dun ka magpa-coaching session kasi dun mo kailangan ng enlightenment. Kaya ang enlightenment ay napakahalaga. And, ayan, yun lang ang masasabi ko. Dito sa breakup service sa Pinas, I think tayo ang number 1 at tayo yung pinaka nagpo-provide this one. So, ayun lang. Thanks for watching.